Hello Team Authentic all over the world! Kung mahilig kayo or namimiss nyo na ang Vietnamese food, this episode po is for you! Magpo-food trip na tayo dito sa Hanoi. Sisimulan natin yan sa Bún Chả. And bakit nga ba pinipilahan at talaga namang popular ang banh mi 25? Isusunod naman natin ang rice meals na Com Tam. At syempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-fo-fo. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Agoda, hotels man yan or activities. Heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel! I just want us to go. Hello everyone! Xin chào Vietnam! We're still here in Hanoi and tinakasan nga natin yung ulan doon sa Pilipinas. Tapos sinundan kami sa Ningning. Ang ginawa namin, tinakbuhan namin, pumunta kami dito sa Hanoi. Heto pa rin, sinundan pa rin. Sisunod tayo ng ulan, guys. So ano bang masarap gawin kapag umuulan? Siyempre, mag-food trip. Yes! And in this episode, ang ginawa natin, nag-research tayo. Nag-type lang tayo sa Google, for example, popular Vietnamese food. Tapos may lumabas na 4 doon na top 4. Tapos yung 4 na pagkain na yon, ang ginawa naman namin, inisa-isa namin, for example, yung banh mi. Saan ba merong pinakamasarap na banh mi or Na popular? famous na banh mi dito sa Hanoi. And then, for example, yung pho or pho. Saan ba meron yung noodles? At syempre, hindi ba pwedeng di natin matitikman ang famous na Bún Chả? Yes, kung saan ba merong pinaka masarap or popular na Bún Chả. Lalabas na tayo. Pero, manghiram muna tayo ng umbrella. 2806. Isa lang ulit. We do vlog, sis. Thank you. Pero, huwag tayo doon sa old quarter na main road muna dumaan. Pakita namin sa inyo itong kabilang side ng accommodation natin. Dito sa side na to. Kasi yung old quarter, kung saan maraming turista, dito kasi yon. Pakita lang namin yung sinasabi namin sa inyo na basta dito sa old quarter at saka sa Hanoi, kung gusto nyo makakain ng mga authentic na noodles, banh mi, bún chả, meron kasi ditong mga iski-iskinita. Ayan, katulad ito, mga ganito. Ayan ang kumakain yan, puro mga locals. Ay, sarado na ngayon. Baka pagkatayan, hello, Cheoy, Xin Chào. And for example, yan, nasa bahay lang. Tapos ilalabas niya lang yung paninda niya. Ang kumakain, yung mga nasa paligid lang din. Ito din. So yan, wala kayong makikitang kumakain dyan ng mga foreigners. Hello! Wala lang, gusto lang namin sa inyo i-share. Tapos, paglabas pala namin dito, palengke. Diba? Nasa heart talaga tayo ng old quarter. At yung restaurant nga guys na popular pagdating sa Bún Chả na itinuro sa atin ni Google ay ang Bún Chả 74 Hang Quat at kailangan natin maglakad ng 8 minutes based naman kay Google Maps. Yes, so basta nandyan lang para just in case, maipipin nyo rin siya kay Google Maps. And then itong episode na to guys 2 days natin itong gagawin. Hindi namin kaya ng isang araw. Isang araw lang. Kakainin natin lahat na yun. Ay guys, nga pala, ito nadaanan natin Masarap nga din pala to, itong King Roti. Pinipilahan din yan, kaya lang, nagawa na natin siya last time. Malapit lang yan sa One Kim Lake. Ayan, Diyos mio. Kaya namin umubos na Enzo ng tig-3 niyan. Tara lang. Last time, di ba sinabi namin sa inyo, mas nasarapan kami sa Bún Chả dun sa sa Makati, sa poblasyon, kaysa dito sa Vietnam. Baka kasi iba lang yung nakakainan namin. So this time, tignan natin. Ay, tikman pala natin. Oh, guys, nandito na tayo. So medyo hidden siya ng very light. Sundin nyo lang si Google Map. Nasa tabi siya nitong Mr. Wash. Xin chào. Xin chào. Ay, dito ba mismo? Saan? Oo, baka sa loob pa. Sige lang. Hidden na hidden naman pala, bes.
Nasaan na tayo? Ito na ba? Hello? Ay, ito na nga. May mga furniture dito. Tara. Ay, ayun pa. Meron pa sa loob. Oo, mga foreigners talaga. Pag-upo pa lang, tatanungin kagad kung buncha yung order natin. And then, nag-oo lang tayo. Tapos, automatic sinerban tayo ng spring roll. And then, meron ditong sili at saka bawang. And then, ito, yung mga kalaban ko ba to? Cilantro, yes. So, ayan. Ay, nakakaloka. Hindi namin alam kung magkano. Bahala na later. So, at least authentic. Grabe, punong-puno. Alam niyo ba, ang dami kaagad tao. May pila kaagad. Maswerte kami dito. Kaya lang hindi tayo masyadong makapag-ano. Bulong-bulong lang muna tayo. Ito nakakatakam to, oh. Ito na yung buncha natin. Ayan, ganito yung totoong buncha. Yung nakahalo na yung yung barbecue. O, tingnan natin, ha? O, kutsarahin natin para makita natin yung laman. So, ito, merong meatballs. Ang kaibahan dito, hindi tayo tatanungin kung anong gusto nating laman. Tapos ito, barbecue. Oo, yempo. And then, merong pepino. Ano ba to? Papaya pala, sorry. Carrots. And then, ito nga palang spring roll natin. Yung spring roll nila, best, di ba? Ito yung may pansit sa loob. May noodles yung spring roll nila. May bihon. Or sotanghon. Parang ganun. Oh, ito, grabe ang dami. Diyos mo, pag naubos natin ito, nagawa natin ng paraan. Hawa ng Diyos, pinagan tayo. Dito tayo sa dulong-dulo. Kaya lang worried ako kasi baka umulan. Kaya ayaw kanina. Matikman na nga natin yung buncha muna na soup. Oh, ayan. Diyos mo, para sa inyo, guys. Para maisa. Ay, ayun yung kaiba. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Di ba minsan mainit yung buncha? Meron kasi yung bunchang malamig. Ito mainit, oh. Ay, sarap naman ito. We therefore conclude. Bakit siya yung recommended dito? At hindi, nagkamali lang talaga kami ng kinainan before. Kasi sinabi namin, nagtataka kami, bakit mas masarap yung Sa Pilipinas. yung buncha sa Pilipinas. Ito, guys, tikman niyo ito, grabe. Sarap yun, maano siya. Mix siya na, Masarap. matamis. Tapos maasim. Tsaka, parang may vinegar, no? Guys, pumapadyak ako kung nakikita niyo. Si Enzo magpapakita sa atin kung paano dapat siya kainin. Yung haba. Mas pwede din naman ilagay mo muna siya din sa kutsara. Kanya-kanyang diskarte. Tapos lagyan natin ito para mas may Oo. pagkalasa. Yung iba naman, nilalagyan pa siya ng gulay. Ayan, pwede siyang ganyan. Ganyan siya. May seremonyas ang pagkain. Sarap. Oo. Sa mga nakatikim na ng buncha, matitikman nyo yung difference nito, promise. Talaga. Sabi nga ni Enzo, hindi lang daw ako pumadyak, nakurot ko daw. Sinabi kong masarap. Yung pakundang masasarap siya pag gawin natin sili tsaka bawang. Oo, sarap talaga. Sarap mo. Sarap. So, magugal na tayo 500 pesos to. Pero guys, kung 500 pesos to, kung minsan lang naman, go na to sa amin. Nakita nyo, no? Pumipikit, umiiling-iling pa ako. Tsaka di ba pagkakaalala ko dito sa Hanoi, unlimited yung rice noodles, di ba? Oo. Tsaka yung sabaw. Ang hindi lang dito only, yung laman, yung meat. Pero pag naubos nyo naman to, kaloka. Ito yung pinaka-noodles niya. In fairness naman dun sa poblasyon, ganito yung texture ng noodles niya. Dapat yung hindi ka agad na natatanggal. Ayan, oh. Yung may sabit. Ayan. Dapat yung winawagayway mo siya bago siya humiwalay. Ganyan dapat. And then, ito naman yung meatballs nila. Actually, mas maganda yung pagkakagawa dito ng meatballs. Parang ang perfect nung ano niya. Nung pagkakaluto. Ngayon naman, yung pa-bonus na spring roll naman titikman natin.
Ito kasi dati na weirdan talaga ako kasi nga meron siyang pansit. Siyempre sa atin, pag sinabi kasing spring roll, naisip ko Shanghai, lumpiang Shanghai. Pero spring roll nga dito, may laman. May Yung laman karne-karne. Ayan yung laman niya. O, makikita niyo, meron siyang noodles, and then, meron siyang gulay, sibuyas, at tapos meron siyang karne, pork yan. Kumbaga, siya, ano tawag nito? Minced pork. Or giniling, ang arte ko doon sa minced pork. Ang sarap din, to be honest. Basta yun talaga, hindi ito pwede sa baka mga siselan, ha? Kasi ito talaga nasa labas lang. Kumbaga nasa labas lang tayo ng compound nila. Tsaka Yun yung talaga. mga, yung mga tao na sanay sa customer setup, hindi ito Yes, hindi guys. Oo, hindi to yung bigla kang magtataas ng kamay tapos bigla kang o-order. Hindi siya ganun. Authentic way tagi pagkain dito, no? Sarap. Nakakatuwa. Ang buhay naman natin, napapadyak agad ako. Okay, so bigla nang napuno. Meron pa naghihintay doon sa gilid, may nakapila. Tapos, biglang dito sa sa side na to, bigla na rin nagkaroon. Kasi yung buong talaga, compound, nagiging kainan. A moment of truth, malalaman natin kung magkano. Tapos na tayo. Ay, kaya para siya mabilis. Dito siya piniprepare, guys. So, yung malapit sa alabas. Pagpasok lang ng eskinita. Ay, naka-prepare na lahat. Ayan yung buncha natin. Grabe. Ang sarap. Sa true lang. Ang presyo guys ng buncha natin for today ay 80,000 dong or in pesos, 188 pesos. Yes, pwede na din yun. Oo. Kasi Tsaka may spring roll pa, di ba? At saka promise, ang sarap talaga. Baka pwedeng bawiin na yung sinabi natin dun sa Makati na yun yung pinakamasarap na buncha natin. Oo, ngayon, babawiin natin. Ito na talaga. Pwede mo tayo ng franchise nila sa Uy, yung sarap talaga nun. So ngayon, lakad-lakad ulit tayo. Pababain muna natin yung kinain natin para sa susunod nating food trip. It's 8 p.m. Diretso na tayo sa ating next food trip. Ganda dito sa area na to, no? O, tapos tignan nyo nga, ganyan lang yung eksenahan dito. Naglatag na sila. Naglatag na. Yung mga maliliit na upuan. So, ang next nating titikman naman ngayon ay ang pambansang banh mi ng Vietnam. Just hindi kami nagsasawa sa banh mi kahit araw-araw. Ito din, kapag sinerch nyo siya, ito daw yung pinaka-popular na banh mi here in Old Quarter area. O nga pala guys, meron ditong night market. Nandito rin yan sa gitna ng Old Quarter. Pero based sa experience namin, medyo mas mahal dito. Wala ka rito makikita na 200 pesos pababa. So dito lang tayo tinuro ni Google Map. Ang shop na pupuntahan natin ngayon guys ay Banh Mi 25 and based kay Google Map, kailangan natin maglakad ng 13 minutes. Pero since nga nakapaglakad na tayo ng Siguro mga mga 3 10 minutes, minutes na. so 10 minutes ang lalakarin natin. Basta lahat ilalagay na lang namin sa ibaba para just in case lang nga meron kayong reference. So tara na, walk na tayo. Dito na tayo tinuturo ni Google Map. Pero parang may idea na kami kung nasaan. Ayan, yung may pila. Grabe dito, no? Wala pala silang dine-in. Matignan natin. Ay, ito na nga. Banh Mi 25. Grabe, no? Hanggang 9 p.m. lang siya. So this time, malalaman talaga natin kung totoong mas masarap siya kasi ang dami na nating banh mi natikman. Kung may kaibahan yung lasa sa kanya. Ito yung menu. Ay, yung price ano lang din, ha? Almost the same lang din. Ito din, meron din siyang yung liver spread. Paano ba kasi ito, pate? Kaya lagi yung sinasabi, parang liver spread. Liver spread na lang. Or parang yung reno. O, ayan. Gusto ko kasi may reno-reno. Ang kanya meron cheese dito na. Oo, may cheese. O, pili lang tayo. Yung presyo niya, siguro kung meron, mas mahal man sila, 20 pesos. O, sige, dito ulit ako. Para alam na alam ko yung pagkakaiba. Dito ako. Nakapila na si Enzo.
So far, sa pagkakaalala namin, mas masarap yung banh mi sana best no, Ninbing. Kesa yung nakainan natin sa Hanoi. Ito pala, hello, sa harap pala yung ano nila, dine-in. Grabe, no? Magkaharap. Ang daming tao dun sa dine-in nila. Makila lang tayo. Hinihintay na lang natin yung order natin. Grabe, ang dami nilang tao. Lahat busy sa dami ng order. Tapos pag order mo rito, pwede ka lang tumawid para mag-dine-in. Pero punong-puno eh. Heto na yung order natin. Nakaba. Kaya parang mas mahal. Kasi di ba yung mga banh mi nakakain natin, parang nasa ano... Nakabalot sa pandesal. Oo, yung parang pambalot ng pandesal. Ito, oh. Tapos, kanina, nawalan ako ng pag-asa. Yung iba actually kumakain na lang sila sa gedli. Umuupo na lang sila. Tapos, alam niyo ba, ang aga na nag-sold out. At 8:30 sold out na sila na dapat 9 p.m. pa yung sarado nila. Kaya kumbaga humupa yung tao. So, tara, tignan na natin. Eto na, para naman tayo mag-unbox. Ka-lurks. Mas malaki ba? Ay, hindi. Same lang, no? Actually, no, meron silang standard ng laki ng ano, ng tinapay. Pakiramdam nga namin minsan parang ano siya, isa lang yung supplier. Ito yung sa akin, pork. Yung sa akin ay 106 pesos. Tapos, hindi ko pinalagyan ng cilantro. Pwede kayong mag-request, guys, para mas ma-enjoy nyo yung pagkain. Ito yung sa akin. Tcharan! Sa gulay pa lang, grabe, mabubusog ka na. Oh, yung kay Enzo naman, ang i-unbox natin. Nakakatawa i-unbox. Yung kay Enzo naman, beef yung sa'yo, best, no? Beef? Pagkano yung sa'yo, best? 117 pesos. 117 pesos. Ano ba yun? Parang nag-unbox ako ng iPhone 18. What? iPhone 18 talaga? Ano yan? Pro o Pro Max? Pro Max. Ito na siya. Ayaw kay Enzo merong cilantro. O, tiki pa na kaagad. Ang dami na naming nakainan na banh mi. Ang hindi namin ma-master kung paano ba kumain ng hindi magkakalat. Lagi kami merong ano. Pangsapo. Tapos, minsan kakagatin, minsan naman pupunitin. Ang maganda lang sa tinapay nila dito, hindi masyadong makalat. Yes, oo. Ay, yung pork yan, yun, pakita ko sa inyo. Akala ko kanina hotdog. Kulay pula yung pork niya na. So, minsan ayaw namin sumusunod kung ano yung popular. Kasi pakiramdam namin, na-hype lang ng social media. Pero alam nyo, may mga times na paminsan-minsan, okay lang sumunod. Kasi doon mo malalaman, bakit ganyan? Ito, masarap talaga siya. Masarap siya. Oo. Tsaka yun, sa dami mo nang natikman na banh mi, malalaman mo yung difference. Pakita uli namin sa inyo ha, nung inano ko na, nilapirot ko na. Merong mga, ito naman ako sa liver spread, na hindi mo halos makikita. Kasi, yung iba as in super dampi lang, ito, buo-buo din. Kaya lasang-lasa mo talaga siya. Actually, mas nalalasahan ko na siya kaysa sa pork. Tapos, ayun nga, siksik-liglig din yung vegetables. Sa'yo, kamusta yung beef? Nalasahan mo naman yung beef. Oo, lasang-lasa yung beef. Tapos nga, gusto ko nga kasi dito, lasang-lasa din yung cilantro. Kasi di ba may ligaw sa cilantro. Kaya gusto siya. Yung tinapay nga malambot. Yung beef niya, ano siya? Malambot. Malambot din yung beef. Yung hindi ka mahirapan muyain siya. Oo. Pwede ba natin pakita sa'yo? Sige, Kuha ka ng isang ganun. Pwede na yan. Malis naman kamay. Rice release. Ito siya, Parang guys, makita nyo. Yung ano niya, cut niya, parang yung tapakat. Tapakat, gano'n. Oo. Tapos malambot siya. Mm. Yung hindi ka mag-effort na gano'n yan. Oo. And then, pagkatapos natin kumain, pwede mong sulatan itong sticker, tapos ididikit mo lang siya somewhere. So tayo, sulatan natin. Go with Mel. Ay, ayaw sumulat. Huwag mo din. Go with Mel. Philippines.
Yan. Tapos yung kay Enzo naman ay Team Authentic. Hanap tayo na madidikitan. Dito tayo sa pinakamataas. Guys, pag pumunta kayo dito, please ha, tignan nyo kung nandito pa siya. Kung makikita nyo pa siya dito. Yan. Dikit yun din yung sa inyo. Dikit nyo rin sa inyo, dikit nyo sa atin, mga Team Authentic tayo. Gawin natin tong ano. At tawag doon, hindi, family tree. Family tea natin. Tingnan nyo, grabe ang dami niya, no? Lahat ng paligid. Meron na pati nga tables, eh. Oh. Ito pa. Close na sila. Tayo yung last customer. Pag ganun-ganun na, nakabalik tayo rito sa One Cam Late. Kaya nga. Oh, so, kamusta ba yung banh mi? Sa akin, ang sarap ng sa akin kasi pala yung pinili kong banh mi, yung pinakapalaman niya with cheese. Oo nga. Kaya siya, iba yung lasa niya, mas masarap. Oo. Tapos, sa totoo lang din naman, masarap naman talaga. Pero, ang totoo, kapag sinabing banh mi, kahit saan ka kumain, masarap naman. Masarap, O kumbaga, hindi ito yung kapag kumain ka, merong, ay, dito na ako forever. Hindi siya ganun. Kumbaga, yes, pag natikman mo siya, alam mo, mas masarap ka siya sa iba. Pero hindi ito yung tuwing pupunta ka rito, ito na yung kakainin mo. Kumbaga, kahit saan ka pumuntang lugar, basta may banh mi, okay lang. Hindi mo masyadong iindahin. Walang Kumbaga, specific na store na pipiliin. yes, yun talaga yung maganda sa banh mi. Nandito kami, napahinto kami, kasi kanina pa kami naglalakad, merong tili ng tili. Yun pala, meron pala ngayong finals yata ito ng soccer. Grabe. Sisigaw Yung mga Vietnamese talaga, sisigawan talaga boxing sila. naman Oo, pa yun. oo. Yun nga, kapag nga pala nag-banh mi kayo, dapat matindi yung nyo, pamigil Pamigil. nyo. Kasi, lagi siyang naghahanap ng coke. Ang technique natin, palagi tayo may dalang water, no? Yes! And eto na nga yung ganap namin now. Tambay-tambay na lang kami sa One Cam Lake. Tapos may dala pa kaming chichirya. Kami manonood ng Pakita movie. Oo. Ito, oh. Tapos pagkaubos niyan, uwi na tayo. Masarap ngayon tumambay kasi yung mahangin. Mahangin. Yes. Unlike yung mga nakarang gabi, no? Oo. So, syempre, gaya nga na sinabi namin sa inyo, 2 araw tong vlog natin for food trip. Bukas na ulit tayo magkikita-kita para sa pagpapatuloy. Good night, everyone! Good night, guys! It's a day 2 of our food trip. It's 1 p.m. Nandito tayo sa hotel natin. Pakita lang namin sa inyo. Tignan nyo yung sinasabi namin. Ito yung mga sa loob-loob. Merong mga kainan. Pila yan, no? Tapos karamihan talaga. Actually, mga 99%. Ang taray, kala mo naman mabilang. Puro mga locals. Haba ng pila, oh. So, noodles yan, of pho. O tayo. Ano yung pangatlo natin, Bes? Comtam. Magra-rice tayo. And from here, ang kakainan natin ay ilan? 13? 13 minutes walk. At ang pangalan ay Comtam 26. Comtam 36. Guys, dito ulit yung daan natin sa banh mi 25. Tignan nyo naman kung gaano ako may diin. Kung gaano karami. Grabe, oh. Buti nga hindi tayo ganito. Oo. Sobrang dami ng tao. Punong-puno. Punong-puno na sa loob. Meron pa dito sa labas. Tapos ito yung order. Grabe! Buti na lang hindi tayo ngayon pumunta. Pero happy naman sila habang naghihintay. Grabe. Tara na. Punta na tayo sa kakainan natin. After 13 minutes na paglalakad sa initan, andito na tayo finally sa Comtam 36. Yes. Ang alamin natin kung yung pauwi, maaraw pa rin ba o umuulan na. Nandito lang tayo sa kahabaan ng Train Street. Actually, eto, pwede nyo itong i-explore, picture-picture. May mga murals dito. Tapos yung train, nandito nga sa taas. Ayan, o. Tapos yung pwesto natin last time, kumbaga pababa na yung train. Nandun tayo sa unahan. And ito na ang Comtam 36. Ba't ito walang tao? Let's see. Abang nasa taas. Oo, let's see. Tignan natin.
And 1:30 na rin naman halos, hindi na oras ng kain. O, ito yung menu nila. Ito yung... Ano ba yung comtam? Ito yata yung comtam. Ito yata. O, tignan natin. Dito tayo sa taas. Ay, walang kataong-taong. Tapos nga pala, lagi silang may provided na mga lalagyan ng basura or nung pinagkainan natin. At least dito presko. Ay, yung nga pala. Dito nga pala kahit open, meron silang AC. Ayun sa Enzo. Nandun sa baba. Hintayin lang natin yung order natin. Eto na yung order natin. Ay, ang laki naman pala ng servings. Thank you, Chioy. Come on. Ay, ano to? Pineapple? O, pineapple dyan. Oo. Meron siyang soup. Tapos ito, may sausawan siya. Patis yan, no? Fish sauce. So, ang arte ng fish sauce, nakapunta lang ng Vietnam. Patis. Ay, ganun. And eto na mismo yung ating comtam. Aray, ang laki. Ito talaga ang comtam kapag sinearch nyo siya sa Google. Meron siyang grilled pork chop, shredded pork skin, steamed egg with ham yata to, no? Oo. And then, merong egg. Tapos, Pickled vegetable mustard. pickled vegetable mustard. At syempre, may nakalagay doon, dapat meron daw fish sauce. At ang presyo nito guys ay 80,000 do or in pesos 188. Tikman na natin tong soup. Yung soup nila, yun nga, nagulat ako merong Pineapple. Pineapple. Tapos may Tapos, toge. toge. Tikman natin. Ay, Ikaw, bakit ganun ang panlasa ko? Tom yum. ikaw baka mabetan mo siya. Masarap siya. Ako gusto Ang daming nag-aagaw-agaw na flavors. Napakain ng overwhelming ng flavor. Naglalaban-laban yung flavor. Di ba? Ito medyo maasim yung pineapple na matamis. Tapos di ba matapang yung Lasa ng toge. yung lasa ng toge. Meron pa palang sampalok. Ito, nasa akin Ayan sa na pala kay kayo, no? Enzo. So grabe. Kapag tinikman nyo siya, naglalaban-laban siya sa bibig nyo. Ang tatapang. Sa Enzo muna ang unang titikim. Ano, based naman sa nababasa di ba natin, grilled pork lang naman. Yeah. So, ang iniisip ko, parang lang siyang barbecue, yempo na inihaw, ganon. Let's Tikman try na. natin. Baka mamaya iba. Hindi na ako nagkakamali. Tama ang iniisip ko. Kung ano yung lasa ng Barbecue sa atin. na inihaw na yempo, ganon. Same din. O, tignan natin kung malambot siya, kung madali siyang ihiwain. Meron naman na siyang nakahiwa actually. O, madali naman. Dito ako naloka. Yung shredded na pork skin para siyang naging carbonara. O, titikman naman natin. Ako naman titikim. Actually, mas ma-flavor pa ngayon sa atin eh. Kasi yung sa atin, di ba matoyo tayo? Toyo, kalamansi. kalamansi. Mm. Minsan mga may ketchup eh. Ito, hindi. Ano siya? Pero may tamis. Oh, sorry, hindi na namin ang kung ano yung nilagay nila dito. Basta meron siyang tamis. Dito naman tayo sa carbonara. Charot. Sa pork skin. Ayaw nga pala. Dito nga pala, nakalagay nga pala sa kanya, broken rice. So, inisip namin, bakit broken rice? Baka kasi masyado siyang buhagag. Oo, ganon. Yung parang laon. Tapos maliliit yung Butil niya. butil. Or kaya broken rice, siguro hinati-hati yung butil. Baka pa pwede din. Meron siya, hindi buo, kumbaga. Masarap mag-vlog ngayon na walang tao. Tikman nga natin. Makunat, no? Makunat na medyo matigas. Parang may powder na. Powder. And then din naman, inihaw ba siya? Parang inihaw din ba siya? Parang hindi, parang pinakuluan lang. Kasi May powder. Shame kami ni Enzo. Nabetan mo? ayoko. Oo, ano siya? Medyo weird siya sa May bibig. bago ako sa lasa niya. Sa lasa tsaka sa bibig, habang ginunguya mo siya, basta may iba. So, yun. Okay rin na yan. Importante masarap naman yung Grilled pork. grilled pork.
Eh, yung ano naman, yung egg. Sa egg naman kasi wala kami masyado Ay, same egg, expectations eh. Kasi kumbaga parang side dish siya. Ito yung egg masarap din. Sila. Gusto yung egg masarap. And now we understand kung bakit kailangan niya ng patis na merong sili. Kasi talagang kailangan mo siyang isawsaw. Ayan. Medyo, ay, ang sarap ah. Yung patis ano, meron din siya. Parang may timpla or ito talaga patis nila. May tamis eh. Templado. Kaya pala wala na rin tao. Tayo ulit yung last customer. Pa-close na pala sila ng 2 p.m. So, ito yung oras niya. 10:30 to 2 p.m. Tapos magbubukas ulit ng 5:30 to 9 p.m. Ganun dito nga pala. May May mga lunch break break time. sila. Oo. Kaya guys, kung nagpa-plan din kayo mag food trip dito sa siguro din yung meron din kayong break time. Yes. So, umaga. Tapos mag-break time. Okay lang yun kasi ganung oras Oo. mainit naman. Tapos sa gabi ulit. Oo. Magandang gabi, everyone! Itutuloy na natin ang food trip. Last na tong kakainin natin. Gaya nga sinabi namin sa inyo kanina, kung gaano sobrang init, ito naman biglang umulan. Ang last natin kakainin, of course, ay ang pho. And ang tinuro sa atin ni Google, ito daw. Ang lapit lang sa accommodation natin, mga 7 minutes walk. Pho-ong Vuy. O, tara na. Pero wala rin tao, baka nasa itaas din. Nakakapote na tayo. It's 10 p.m. Ang maganda dito hanggang 1 a.m. So, carry lang. Para kapag ang mga lasing na. Papatanggal ako. Oo, magpo-pho na. O, ito na yung menu. Dito lang tayo sa baba. Ito na yung phone natin. Grabe, ang laki pala. Mas magkano ito in pesos? 141 pesos. in pesos. Ang laki niya. Actually, sa totoo lang pang sharing siya. Ito naman yung kay Enzo. Punong-puno naman ng sang. At ng cilantro. At cilantro. Bet na bet niya yan. Kulay talaga. O, tapos, ito yung mga pwede ninyong ilagay. Yung iba naglalagay dito ng suka. Oo. So, depende sa trip nyo. O yan. Sa malamig na panahon or sa tag-ulan. Actually, yung umulan pa hindi pala malamig. Sorry. Pag-ginin ba malinsakan? O, tikman na natin. Grabe consistency nung ano. Noodles no. Yung noodles. Pero apakadami talaga. Diyos me. Pag naubos nyo to, talaga namang busog na busog kayo. Tikim muna tayo ng sabaw. Or sabaw muna dapat. Oo. Kala ko talaga may chicken. Ano ba ito? Ba't parang maasim agad? Wala pa tayong nilalagay na ano. Hindi mo malalasan yung beef, no? Ba't kaya? Oo, hindi ko malalasan Ang yung nasa beef. yung maasim na maalat mo. Asim na maalat. Yun nga. Sorry talaga, promise. Hindi ko talaga malasan yung beef. Ganito yung hibla ng beef. Actually, kung saan naman siyang nagaano na umihiwalay. Napahiya yata ako, hindi yata siya umiwalay. Ako na pumanap. So, okay naman. Malambot naman siya. Kaya lang hindi ko alam kung bakit hindi ko malasahan pati na Enzo yung beef. Kasi ito nga yung consistency ng noodles. Dahil hindi natin matikman yung beef sa sabaw. O yung mismong beef naman ang tikman na natin. Ang lambot pa naman yung so, wala din. Ba't ganun yung beef? Mismo wala nang ano. Unless umano talaga siya. Kumulo siya na kumulo. Pero Hindi, dapat ano to yun? nalasa siya sa ano. Ano ba? Nakahiwalay siya. Raw beef siya, tapos ano na siya ni ate, pinukan siya. Pinok para mamili ng cheese, sa kanila gilid sa ibabaw. Kasi nisip ko, kailan siya mawalan ng ano sana, ng lasa. Kung napunta na sa sabaw. Hindi yung broth na, no? Noodles naman na tayo. Baka naman nasa noodles yung lasa. Actually, may mga umaakyat, meron ng kumakain. Kung sa noodles naman tayo, baka nasa noodles yung beef.
Anong lasa ng noodles? Ako naman titikim. Matabang din siya, pero grabe yung ano niya, texture niya. Ang lambot, di ba? Lambot. Pero hindi ka mahihirapan nguyain. Pero hindi naman siya overcook. Hindi naman. But again, Medyo bang. wala din lasa. Bakit kaya? Bakit kaya? Lagyan ko na nga lang ng paminta yung sa akin. O baka nga kasi nasa suka. Kaya lang kasi, maano na nga siya. Medyo maasim na siya. O, nilagyan na namin ng kung anik-anik. Meron kami ritong sili. Tapos ito naman, Bawang at suka. bawang at suka. Baka nandyan ang sagot. Pipigan pa ba natin ng lime? Ako naglagay na ako ng Naglagay ka ba? Ako hindi na kasi maasim naman eh. O, ito naman nalaman na natin ang sagot. Naglagay na rin pala ako ng paminta. Saka nagkalasa na. Nagkalasa naman na. Siling, pati bawang na yung sa akin. Yung beef kasi yung nahanap ko. Actually, yung beef kasi talaga Okay rin na yan. Ito yung mga popular na food dito sa Vietnam. Kanya-kanyang panlasa lang talaga yan. Merong mas nasasarapan sa pho. Ayaw naman nila ng buncha. Meron namang katulad namin, mas gusto namin yung buncha kaysa sa pho. Tapos na tayo kumain. Bumalik na tayo dito sa Beer Street. Pakita lang namin sa inyo. Grabe, partida na yan umuulan pa yan At hindi lang basta ulan, apakalakas sa ulan. Buhay na buhay pa din. Lalo na doon sa bandang loob, yung last time na pinuntahan natin, grabe, dami pa rin tao. Tapos, ino-okray kami. Bakit daw ang hawak namin water? Dapat daw beer. Diba? Bet na bet namin tong vibe dito talaga sa sa Old Street. Kasi makikita mo yung pagbabago eh. From medyo historical pa ng kaunti, historic ng maaga-aga. Sa gabi, party na sila. Woo! Partida na, 10:30 pa lang to guys. Finally, natapos na ating 2 days na food trip. Yes. And yung total na nagastos natin guys sa food trip na yun ay 637 each. Yes, yung 4 na meals na yon na nakain natin. And now, eto, para kanina tinatanong niya ako, ano nagustuhan mo? Sabi ko, mamaya. Pero isip mo na, mag-isip ka na muna ngayon, okay? Okay na. Pagbilang ko ng 3, sabay tayo. Ilan daw sabihin? Isa lang, okay. So, kung ano yung pinaka nagustuhan namin in 1, 2, 3, buncha! Actually, sa totoo lang, buncha talaga yung pinakamasarap na natikman namin. Kasi, yun nga kasing banh mi, sa totoo lang, kahit saan ka naman dito sa Vietnam, masarap naman. Ibang-iba yung style ng pagkakagawa ng banh mi. I mean, iba-iba yung palaman. Yes, palaman. Pero, lahat naman masarap. Masarap, oo. Parang master na na nila. So, kung meron talagang hindi baka hindi lang ako fan ng pho. Baka lang. Oo. Sino ba dyan yung team pho at yung team buncha? So, ayan. Talagang malaking kasalanan na hindi kayo magfo-food trip dito sa Vietnam. So, na-miss nyo ba? So, sana next time, malay nyo, di ba magkita-kita tayo pag nag-food trip ulit tayo dito? Basta disclaimer lang, magkakaiba tayo ng panlasa. Oo, kasi tulad nga namin din si Mel, magkaiba kami ng preference sa pagkain, pati nilalagay sa pagkain. Oo. So, ayan, depende yan talaga sa trip ninyo at saka sa panlasa ninyo. Ang sinunod talaga namin dito, talaga si Google. Kung ano yung lumabas kay Google. Siya yung ito sisihin natin, guys. Oo, siya yung may kasalanan nito. Charot. Kayo, baka naman meron kayong alam dyan na kainan dito sa Hanoi na pwede ninyong i-recommend. Saan ba masarap yung banh mi, yung pho, yung buncha. Yes, paki-comment nyo lang sa ibaba para mas matulungan natin mga ka-authentic natin na papunta pa lang dito sa Vietnam o lalo na dito sa Hanoi. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!